Mga ka-creepy Pinoy, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa ating munting tahanan ng mga nakakakilabot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga nakakapangilabot na salaysay. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kang mag-alala. Marami ka pang hindi naririnig na mga kwento na tiyak magpapabilis ng tibok ng iyong puso. Kaya naman, pindutin mo na ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong upload natin. Sumali na rin sa ating lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa mga kakaibang kwento at misteryo. Handa ka na bang makilala ang pamilya na hindi mo inaasahan? Sa gabing ito, ihahatid ko sa inyo ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Leo na sa unang tingin ay tila karaniwang pagbisita lamang sa pamilya ng kanyang minamahal. Ngunit habang siya'y papalapit sa kanilang tahanan, may kakaibang lamig na yumayakap sa kanyang katawan. Ang lamig na hindi maipaliwanag ng simoy ng Disyembre. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga ngiti ng pamilyang ito? At ano ang lihim na itinatago ng kanilang mga antigong palamuti at modernong teknolohiya na magkahalong nakadisplay sa sala? Maghanda ka na dahil ang kwentong ito ay hindi lamang basta pagtuklas sa isang pamilya, kundi isang paglalakbay sa isang kakaibang tradisyon na magpapatanong sa iyo hanggang saan ang iyong gagawin para maging bahagi ng isang pamilya. Huwag kang bibitaw sapagkat ang pamilya sa likod ng maskara ay nagsisimula na. Sa paglalakad ni Leo sa kahabaan ng High Street sa BGC, kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalangan at pananabik habang papalapit sa destinasyon. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap sa kanyang paligid, ngunit may kakaibang lamig siyang nararamdaman na hindi maipaliwanag ng simoy ng Disyembre. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng mga tao na masayang naglalakad sa paligid. Ang kanilang mga tawat ngiti ay tila hindi umaabot sa kanyang nagugulumihan ng puso. Habang naglalakad, nag-flashback kay Leo ang mga sweet messages at larawan nila ni Isabela na pinagpalitan sa Messenger at Instagram, pati na rin ang mga video calls nila sa Zoom kung saan unang ipinakilala ni Isabela ang kanyang pamilya sa kanya. Ang saya-saya namin noon, sambit niya habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone na ngayon ay puno ng mga alaala ng kanilang digital na pagmamahalan. Pagdating sa tapat ng isang elegante at modernong bahay, huminga ng malalim si Leo, pinindot ang doorbell at sa pagbukas ng pinto ay bumungad ang mga ngiti ng pamilya ni Isabela na tila mga larawan lang sa screen dati. Magandang gabi po, ako po si Leo. Magalang niyang bati habang pilit itinatago ang kanyang kaba. Sa kanilang pagtanggap, nakaramdam si Leo ng isang kakaibang sensasyon. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa likod ng mga nakangiting mukha. Tuloy ka, Leo, sabi ni Don Enrique na may ngiting hindi maipinta. Matagal ka na naming hinihintay. Ang init ng kanilang pagtanggap ay nagdulot ng kilabot sa likod ni Leo. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga titig na iyon? At ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng bahay na ito? Sa pagpasok ni Leo sa loob ng bahay, napansin niya ang mga antigong palamuti at modernong teknolohiya na magkahalong nakadisplay sa sala. Ang bawat sulok ay may kakaibang karakter, parang pinagsama-samang mundo sa isang espasyo. Ang ganda ng inyong bahay, puri ni Leo. Habang ang kanyang mga mata ay naglilibot sa paligid, sinusubukang iproseso ang kakaibang pagsasanib ng lumang mundo at bagong panahon. Si Don Enrique,
na nakabarong Tagalog ay nag-abot ng kamay kay Leo na may kasamang mahigpit na pagkakamay at tapik sa balikat na nagpakita ng isang tradisyonal na pagtanggap ng isang Pilipino. Maligayang pagdating sa aming tahanan, Leo. Sana'y maging komportable ka rito. Bati ni Don Enrique na may lalim sa boses na hindi maunawaan ni Leo. Si Doña Sofia na nakasuot ng Filipiniana ay may bit-bit na plato ng bibingka at puto bumbong na agad niyang inalok kay Leo habang ipinapakilala ang iba pang miyembro ng pamilya. Kain ka muna, Leo. Pampainit sa tiyan sa malamig na gabi, ani Doña Sofia na may ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Si Gabriel na may hawak na San Miguel beer ay nagtoast kay Leo at sa kanyang pag-inom ay napansin ni Leo ang isang bahid ng pula sa gilid ng labi ni Gabriel na agad nitong pinunasan. Pasensya na, Leo, nasugatan lang ako kanina, paliwanag ni Gabriel, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na nagtulak kay Leo na magtanong sa sarili, ano kaya ang tunay na nangyayari sa pamilyang ito? Habang tumatagal, unti-unting nadarama ni Leo na may itinatagong lihim ang pamilyang ito na maaaring magbago ng lahat. Ano kaya ang mabubunyag sa paglipas ng gabi? Sa kanilang pagupo sa mahabang sofa na yari sa nara, nagpalitan ng mga kwento at tawanan ng pamilya. Ang mga kuwadro sa dingding ay naglalaman ng mga larawan ng pamilya na tila hindi tumatanda sa paglipas ng panahon. Grabe, parang kahapon lang kinunan tong mga to, biro ni Leo habang tinuturo ang mga larawan. Nako, iyan ang aming lihim, Leo, sagot ni Doña Sofia na may pilyang ngiti sabay abot ng album ng mga lumang larawan. Ang mga ninuno namin mahilig sa photography at mahusay mag-preserve ng memories. Habang binubuklat ni Leo ang mga pahina, napansin niya ang kakaibang ningning sa mga mata ni Doña Sofia. Tila may di maipaliwanag na emosyon na bumabalot sa kanyang pagkatao sa tuwing matatanaw ang mga lumang retrato. Samantala, si Bianca na abala sa kanyang cellphone ay biglang nagpakita ng interes kay Leo at nag-usisa, Kuya Leo, anong latest sa TikTok? Ikaw ba? Nagpo-post din? Hindi masyado, Bianca. Medyo busy sa trabaho tugon ni Leo na may halong pagtataka sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin sa usapan. Maya-maya pa, tila nainip si Bianca at nagpaalam, sige, magre-retouch lang ako ng makeup sa kwarto. Naiwan si Leo na nakikipag-usap kay Gabriel at sa isang sulyap ay napansin niya ang mga lumang libro sa estante na may mga titulo tungkol sa okultismo at mga sinaunang ritual. Wow, kuya, mukhang interesante itong mga koleksyon mo, puna ni Leo. Yan ba? Hilig ko lang talaga ang history, lalo na yung mga misteryoso, sagot ni Gabriel na may bahid ng seryosong tono. Sa isip ni Leo, marahil ay simpleng libangan lamang ito ni Gabriel, ngunit hindi niya maalis sa isipan ng kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya sa bawat sandaling lumilipas sa bahay na ito. Nang marinig ni Leo ang mga hakbang mula sa hagdanan, napako ang kanyang tingin kay Isabela na bumaba na parang isang anghel sa kanyang puting gown. Ang paligid ay napuno ng awiting Ikaw ni Yeng Constantino na tila nagsasabing ito na ang sandali. Isabela, ang ganda-ganda mo! Bulong ni Leo habang siya ay lumuhod, ang kanyang kamay na may hawak na velvet box na may singsing ay nanginginig. Sa pagbukas niya nito, nagliwanag ang mukha ni Isabela at ang pamilya ay nagpalakpakan.
Oo, Leo. Oo, magiging asawa mo ako, sigaw ni Isabela sa gitna ng mga palakpak. Nagyakapan sila at sa likod ng mga ngiti ng pamilya may kakaibang kislap sa kanilang mga mata na parang may iba pang kahulugan ang sandaling iyon. Sa gitna ng pagdiriwang, may dumaang anino sa bintana na tila isang taong nagmamasid mula sa labas. Nang linggunin ito ni Leo, wala na siyang nakita. Sa kanyang isipan, naglaro ang mga tanong. Sino ang anino sa bintana? At ano ang lihim na itinatago ng mga kislap sa mata ng pamilya? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay naghihintay lamang sa mga susunod na kabanata ng kanilang kwento. Sa pagtayo ng lahat patungo sa hapagkainan, napansin ni Leo ang mga kandilang nakasindi sa paligid na may kakaibang amoy at ang mga larawan sa dingding ay tila sumusunod sa kanyang paggalaw. Ano yang amoy na yan? Tanong ni Leo na halata ang pagtataka sa kanyang mukha. Yan ang amoy ng ating tradisyon, sagot ni Doña Sofia na may ngiti. Nang ihain ni Don Enrique at Gabriel ang isang malaking pinggan na may takip, ang lahat ay tahimik na nag-abang. Sa pagtanggal ng takip, ang nakita ni Leo ay isang inihaw na katawan ng tao na may mga dahon ng laurel sa paligid. Diyos ko, ano ito? Bulalas ni Leo na halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa pagpapaliwanag ni Isabela na tila walang bahid ng pag-aalinlangan, sinabi niya na ito ay karne ng tao na may espesyal na pampalasa at ang kanyang pamilya ay sabik na kumain nito. Mahal, ito ang sikreto ng aming pamilya. Masarap ito, subukan mo. Aya ni Isabela na tila isang normal na hapunan lamang ang nagaganap. Si Bianca na may ngiting hindi maipinta ay nagkuwento na ito ay kanilang ritual para sa kagandahan at kabataan at sa bawat subo ng karne ay tila bumabalik ang sigla sa kanilang mga mukha. Kita mo naman kami, di ba? Parang hindi kami tumatanda, sabi niya habang nilalaro ang kanyang kutsara. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, may bahagi kay Leo na nais malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa kakaibang tradisyong ito. Sa pagitan ng pagkabigla at pagkamangha, sinubukan ni Leo na intindihin ang kanyang nararamdaman at sa kanyang pagtingin sa paligid ay napansin niya ang mga lumang painting na naglalarawan ng mga sinaunang ritual na tila nagiging totoo sa kanyang harapan. Ito ang aming kasaysayan, marahang sabi ni Don Enrique na tila ipinagmamalaki ang kanilang nakaraan. Habang ipinapaliwanag ni Don Enrique ang kahalagahan ng ritual sa kanilang yaman at tagumpay, nakita ni Leo ang mga lumang dokumento at mga alahas na nakakalat sa isang sulok ng silid na tila bunga ng kanilang mga ritual. Ang lahat ng ito nakuha namin sa tulong ng ritual na ito, paliwanag ng matanda habang marahang hinahaplos ang isang lumang kwintas. Sa pagtanggap ng isang piraso ng karne mula kay Doña Sofia, nag-alinlangan si Leo ngunit napilitan siyang kumain dahil sa pagnanais na maging bahagi ng pamilya at sa takot sa posibleng mangyari kung tatanggi siya. Para sa pamilya, bulong niya sa sarili bago isinubo ang karne. Sa paglahok ni Leo sa ritual, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan at sa kanyang pagtingin sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili na tila mas bata at mas gwapo. Sa kanyang paglingon sa pamilya, sila'y nagngingitian na tila tinatanggap siya bilang isa sa kanila, habang ang mga anino sa paligid ay unti-unting nawawala. Maligaya ang pagdating sa pamilya,
sabi ni Isabela, na ngayon ay may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ang bawat ngiti at palitan ng tingin ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na misteryo, at sa likod ng mga maskara ng kagandahan at yaman, may nakatagong katotohanan na si Leo ay hindi pa lubos na nauunawaan. Ano nga ba ang tunay na presyo ng kanyang pagtanggap sa pamilyang ito? Ang kasagutan ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Mga ka-creepy Pinoy, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat maskarang nakangiti, may lihim na maaaring nakatago. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang tigil na kilabot at misteryo. Sumama sa ating komunidad at maging bahagi ng pamilya ng mga mahihilig sa nakakatakot na kwento. Hanggang sa muli mga ka-creepy, at tandaan sa susunod na pag-upload, may bagong kababalaghan na naghihintay sa iyo. Mag-ingat ka dahil baka ikaw na ang susunod na mabigani ng isang nakakakilabot na tradisyon. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating mga nakakatindig balahibong salaysay. Ito si Baltazar, nagpapaalam at nangangakong magdadala pa ng mas maraming sindak at hiwaga sa inyong mga gabi. Huwag kang bibitaw dahil ang iyong pagtulog ngayong gabi ay maaaring hindi na kasing tahimik ng dati.